Sound check. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. It's a little bit a cloudy Sunday morning. Nevertheless, ay tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya ho sa atin. Pag-pray ho natin ang ating buong gawain ngayong araw ho na ito. Ngayon hanggang mamayang hapon ay nawa una sa lahat ay makaluwalhati sa Panginoon at maging pagpapala sa bawat isa. Pag-pray ho natin, I just learned na may konting I don't know how severe, pero may medical emergency ang Dinong family. Kung hindi si Tatay Arsing, ay yung lola ni Sister Danica. So, pakisama ho natin yan sa panalangin. Well, tayo ho ay magsimula sa pamamagitan sa ating first part ng ating gawain pag Sunday morning, which is our Sunday school. At simulan natin sa pamamagitan ng pag-awit sa Panginoon. Let's all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Light. There's a call comes swinging o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere above. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels at the ground above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Magsipon na po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And muli ho, tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan sa atin. Tayo merong pagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa 10 utos. And as I've said, I predicted na ang atin hong mahabang oras ay magugugol sa pag-aaral sa ika-4 na utos sapagkat ito ho ay malaking pag-uusapin pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. And there are good Christians from different perspectives pagdating ho sa bagay ho na ito. And also, as I read and patuloy na pinag-aaralan ho ito, ay lalo kong na-appreciate itong 4th commandment. And just to give you a preview how it points to Christ.
So I'm more excited sa pag-aaral natin ng kaapat na utos sapagkat ito'y kitang-kita na nakaturo sa ating Panginoong Hesukristo and how much we should really love God's commandments at lalo na nga ho itong fourth commandment. And also magiging mahaba at magiging gusto ko kasi maunawaan natin sapagkat hindi tayo mga Hudyo. Kung hindi man napakaunti at minsan ay may mali pang impormasyon ang pagkakaalam natin patungkol sa Sabbath. Most of our information madalas ay kung hindi man galing sa mga Seventh-day Adventists at kay kakaibahin din ang kanilang pag-oobserba at hindi rin yung sang-ayon sa salita ho ng Panginoon. So nevertheless, tayo ho ay hopefully natututo and we'll spend some more time sa fourth commandment and I am excited at hopefully as we progress sa ating pag-aaral ay makita natin at mas mamangha tayo sa kautusan ng Panginoon na ito. Tayo ho muna ay manalangin bago tayo magsimula. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, purihin ka sa iyong kabutihan, purihin ka sa iyong katapatan, purihin ka, O Diyos, sa iyong pasensya at gayon din, Panginoon, sa iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. Panginoon, salamat sapagkat kami ay pinagkalooban mo ng panibagong buhay, ng hininga. Kami ay natulog at nagising, O Diyos, hindi dahil karapat-dapat kami, hindi rin naman dahil malusog kami, kundi, O Diyos, dahil nahabag ka sa amin. Tunay, Panginoon, ikaw ay karapat-dapat lamang maitaas. At ngayon, O Diyos, sa aming sandali ng pag-aaral lang iyong salita, tulungan mo nawa kami sa aming mga sarili. Wala kaming magagawa hiwalay sa iyo. Aming hinihiling, O Diyos, na buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga kamanghamanghang bagay sa iyong mga kautusan. At hindi ito, O Diyos, maging kaalaman lamang, kundi magtulak sa amin sa kabanalan. At gayon din, magtulak sa amin sa tunay at mas malalim na pagsamba sa iyo at ma-appreciate namin ng iyong kautusan. At kagaya ng sinabi ng mga awit, Oh, how I love thy law. Muli, O Diyos, ikaw po ang gumabay, mag-ingat sa amin. Gayon din, aming inaalala sa iyo ang Dinong family. Ikaw nakakaalam eksakto ng kanilang medical situation. Nawa, ikaw po, Panginoon, na mahabag at mag-ingat. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So let's proceed to our review. Again, we've been reading the Ten Commandments as we go through the lesson. Kung meron mang maidulot sa atin ito ay makabisado sana natin ang 10. Commandment number 1, sabay-sabay nating basahin. Thou shalt have no other gods before me. Number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. Number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Number 5, honor thy father and thy mother. Number 6, thou shalt not kill. Number 7, thou shalt not commit adultery. Number 8, thou shalt not steal. Number 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Number 10, thou shalt not covet. And by the way, naalala ko lang kanina, kung napansin nyo doon sa pagbasa ko sa commandment number 2, na wala yung word na not. Actually, merong revision ng King James Bible, kung di nagkakamali, kundi pangatlo, pang-apat, na ang tawag doon is the Adulterous Bible, sapagkat doon sa edition na yon ng King James Bible ay yung sa 7th commandment na wala yung word na not. Thou shalt commit adultery ang nangyari. So again, ay may revision yung naalala ko lang for some reason. Well, pinag-aralan natin ang first commandment, thou shalt have no other gods before me. Muli, it is positive, negative. Ang positive side nito, we have it in Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So dahil siya ang nag-iisa nating Panginoon, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. So it's not merely a mental recognition, na mental assent, na okay, naniniwala ako may Diyos. It's not enough. It's not obeying the first commandment. Ang first commandment ay nagtutulak sa atin to love the Lord our God with all our heart. So ang kumikilala sa nag-iisa at tunay na Diyos ay hindi pwedeng walang pakialam. Hindi pwedeng sa lengguwahe natin ngayon ay irreligious. That means walang pakialam sa mga spiritual na bagay patungkol sa
Panginoon. Commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. So again, hindi to wholesale na pagbabawal ng anumang mga statwa o larawan, kung hindi ito'y pagbabawal saan? Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Itong mga imahe o statwa na sadya na sumisimbolo sa mga Diyos-Diyosan at nagiging object of worship. Ito ay ayaw ng Panginoon. Idolatry created a false image or creates a false image of God that is exactly the opposite of who He really is. Again, Psalm 135, ang mga idols ay walang buhay, walang kayang gawin. In kontra sa tunay na Diyos, kaya niya at ginagawa niya ang lahat ng kanyang kalooban. Commandment number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. To dishonor God's name in any manner is to diminish His holiness, implying that God Himself is no worth. Muli, ang pangalan ng Diyos ay hindi sikretong tunog lamang para makamit natin ang mga bagay-bagay, parang abracadabra or open sesame. Ang pangalan ng Diyos ay sumisimbolo kung sino siya. And kung ating ginagamit ng walang kabuluhan ng pangalan ng Panginoon, ay ito ay nangangahulugan na tinuturing natin ang Diyos sa kanyang kabuuan ay mababang halaga or wala ring kabuluhan. So muli, ay ito ay offensive sa Panginoon. Again, two-sided rule, negative and positive. What is required of the third commandment? Okay, sinasabing huwag nating gagamitin sa walang kabuluhan. Yun namang iba sumobra na totally hindi na lang ginamit ang pangalan ng Panginoon. And what we see in Scripture is the opposite. More than 7,000 times ginamit ang pangalan ng Panginoon. Nevertheless, ano ba ang positibong aspeto nito? The third commandment requires the holy and reverent use of God's names, titles, attributes, ordinances, word, and works. So dito makikita natin, minsan mayroong mga so-called Christian comedians and they will use God's name sa mga jokes nila, and it should not be. At sa atin bilang mga Kristiyano ay nawa hindi yun marinig. So pag ginamit natin ang pangalan pahinuli, hindi bawal gamitin ang pangalan ng Diyos. Ang bawal ay gamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Therefore, ang positive nun, kung gagamitin natin ang pangalan ng Panginoon, gamitin natin ito sa may kabuluhan. Gamitin natin ito ng may paggalang. Gamitin natin ito ng may pagkilala kung sino siya at yung kanyang mga katangian. So, there should be reverence and solemnity when we invoke ang pangalan ng Panginoon, when we pray, when we are in communication or in dialogue sa mga tao. Number 4, and sabi ko nga ho, dito tayo medyo magtatagal. Kaala ko nung una ay mga 3-4 Sundays lamang ang ating gugugulin dito. But I think ay hihigit tayo sa mga bagay na yun. Muli, sapagkat marami sa atin ay ignorante pagdating sa Sabbath. Madalas ang alam nila pag Sabbath ay Sabado. At pag Sabado, dapat walang gawin. Or yung iba, Sabado ay dapat yun yung araw ng pagsamba. So gusto kong maunawaan ho natin kung ano ito. At pag sinabi natin yung Sabbath, sabi ko nga sa isang kapatid natin, pag sinabing Sabbath, madalas naririnig natin to bilang Pilipino, pero hindi bilang Hudyo. At maganda na magkaroon tayo ng kahit mas maliwanag pa na pagkaunawa patungkol dito. Let's read again itong isa sa pinakamahaba, if not the longest command, the fourth commandment. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the seventh day and hallowed it. O blessed the Sabbath. So muli, ang pinakaibig sabihin ng word na Sabbath ay hindi eksakto yung word na Sabado kung hindi yung rest. Ang pinaka-meaning ng Sabbath
is rest. Gusto ko ho na tandaan ho natin yun. Because, eto na, hindi ko mapigilan sapagkat merong dumating at nagsabi, "Come unto me and I will give you Sabbath. I will give you rest." Si Kristo ang fulfillment ng Sabbath. At habang pinag-aaralan ko, sabi ko, wow, napakaganda. At hopefully ay mas ma-appreciate natin. I will give you rest, sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. We will divide our study on the fourth commandment by turning it, well, actually hindi na 3 parts, but ginawa na nating 4 parts. What, how, why, and when. So hindi na 3, kundi dapat 4 na ho yan. So what is Sabbath? Ano ba ito? Hopefully mas magkaroon tayo ng pagkaunawa. The term Sabbath is derived from to rest or to cease from work. Yun ang ibig sabihin, pinaka-ibig sabihin, ang pagpapahinga or pagtigil ng paggawa or pagtatrabaho. According sa Exodus 20, kagaya ng binasa natin, it is recognized as the 7th day of the week, which is a day of rest. Ito ay ika-7 araw ng isa sa 7 o ika-7 doon sa buong linggo na yun. This practice commemorates God's creation of the universe over 6 days, followed by His rest on the 7th day. So again, sa isip ng mga Hudyo, pag sinabing parang ganito, sa church, pag sinabing communion or Lord's Supper, ano yun? We remember Jesus Christ. Isa sa mahalaga nating tandaan, pag sinabi sa mga Hudyo, it's Sabbath. According to God's command, we should remember God creating and God resting. So kung ang communion ay nagbabaling ng ating mga mata kay Kristo doon sa krus, ang Sabbath ay nagbabaling ng mga mata ng mga Hudyo sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. So gusto kong makita niyo ho, minsan nakafocus lang tayo sa wala akong gagawin. No, ang isa sa mga spiritual impact nito is to refocus, to look to God, to remember God, to recognize God. So what is Sabbath? Mark 2 verse 27. Sabi ni Kristo, and He said unto them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Ito yung malaking controversy at skandalo ng mga religious leaders ng panahon ng ating Panginoong Kristo. Ang nangyari na ay ang Sabat ay naging pahirap sa mga tao. At niliwanag dito ni Kristo, Sabat was made for man. So muli, rest was not made because God needed to rest. Hindi dahil napagod siya pagkatapos siyang gumawa ng 6 na araw. No, ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Okay? Ito ay mabiyaya at mabuting gawa ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. God made or commanded Sabbath for man's good. Okay? So, sa isip ng mga Hudyo, dapat ito na yung dalawa. Marefocus at alalahanin ng Diyos na lumalang at magkaroon at maalala ang kabutihan ng Diyos na nagbigay sa tao ng paglalaan ng araw para magpahinga. Again, let me just quote si John MacArthur. Sabi niya, God instituted the Sabbath to benefit man by giving him a day to rest from his labors and to be a blessing to him. Okay? So ang Sabbath ay binigay para maging mabuti at biyaya sa tao. Exodus 20 verse 9, 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Sa ESV, ang translation, pag binasa natin yan, but the 7th day is a Sabbath to the Lord. It is the Sabbath to Yahweh. It is a rest to Him, your God. Point, it is a dedicated, set apart, sanctified. It is a day dedicated, set apart, sanctified to the Lord. Okay? So yes, it is Sabbath was made for man. At itong araw na ito ay ginawa para sa tao, para sa benefit ng tao. Pero hindi nagbabago, ang araw na ito ay sa Panginoon pa rin.
Ito ay nakabukod para sa Panginoon. Leviticus 9 verse 3, bandang kasi ang haba ng verse, yung bandang dulo na lang nilagay natin. And you shall keep my Sabbaths. Take note of the possessive pronoun. My Sabbath. Akin yan, sabi ng Panginoon. Hindi ito sa atin, ito ay sa Panginoon. I am the Lord your God. So, ito'y Sabbath ko, and you shall keep it. At in-stamp, kumbaga sa presidential decree, pinirmahan, I am the Lord thy God. I am Yahweh your God. Ako ang nagsabi nito na kailangan niyong i-keep yung Sabbath ko is Yahweh. Hindi ito sinabi ng sino man, hindi ito utos ng sino man, ito ay utos ng ating Diyos. Leviticus, basahin natin sa Leviticus chapter 23 verse 3, 6 days shall work be done. But the 7th day is the Sabbath of rest, an holy convocation. By the way, ang inaano natin, what is Sabbath? So, Sabbath is refocusing, pag-aalala ng paglalang ng Diyos. Sabbath is rest for the good of man. Dito naman, nakita natin, Sabbath is God's. Ito ay sa Diyos. Okay? Therefore, ang may kalayaan na magdikta kung ano ang gagawin, kung para saan ito, ay walang iba kung hindi ang Panginoon. So dito sa Leviticus 23 verse 3, ang Sabbath ay tinawag na holy convocation. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest. At paano di-describe ito? An holy convocation. Ito'y banal. Ano yung sabihin ng word na convocation? You shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. The word convocation means something called out that is a public meeting or an assembly. So okay, magbibigay sa atin ito ng isa pang perspektibo, pag-unawa, what is Sabbath? Isa sa mga aspeto ng Sabbath is it is a convocation. It is an assembly. It's a time to assemble. At ito ay binigyan ng adjective na hindi lang basta any assembly. Ngayon ay uso na ang pagpapatawag ng mga caucus. Nag-assemble na para sa mga kandidato na nag-aasam na maluklok sa mga paglilingkod sa taong bayan. Nevertheless, ang assembly na ito na ating binibigyan pansin ay binigyan ng adjective is a holy, a set apart, a sanctified assembly. So anong punto? Sabbath is not only a day of rest, but also a day of holy meeting together to worship God. So isang bahagi ng Sabbath, hindi lang ito, well, nasa bahay lang ako, wala akong gagawin. No, it is a time to worship. Isa sa mga malaki at napakahalaga na tandaan natin, pag sinabing Sabbath, it is a time, a day for gathered worship. So hindi ito basta wala lang gagawin. Hindi lang ito basta day off. Minsan ang tingin natin pag day off at malaya tayong gawin yung gusto nating gawin. That is not the case. So muli, ang Sabbath ay nakasentro. Isa sa malaking aspeto ng Sabbath ay ito'y panahon at na magtipon para sambahin ang Panginoon. Jesus during His earthly ministry observed this. If you remember sa Gospels, sa Luke chapter 4 verse 16, and He came to Nazareth where He had been brought up, doon lumaki si Kristo, and as His custom was, ibig sabihin, ito yung ugali niya. Ito yung lagi niyang ginagawa. He went into the synagogue on the Sabbath and stood up to read. So, sa mga lugar na malayo sa Jerusalem, merong mga synagogue. Ibig sabihin, doon sila nagtitipon. At pag Sabbath, ang mga Hudyo ay nagtitipon para doon sila makinig ng salita ng Diyos, makinig ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, yun yung quote-unquote local
nila na sa panahon, siguro may kukumpara sa panahon natin ngayon na local church doon sa panahon nila. So muli, na ito'y gawain ng ating Panginoon. So merong pagtitipon. So ang Sabat ay hindi, makakulong lang ako sa bahay, wala akong gagawin. Ang Sabbath ay time na para magbuklod, magsama-sama, at ito ay ilaan sa pagsamba sa Panginoon. I hope meron tayong mas nagiging maliwanag sa atin ngayon ang larawan pag sinabi ng salita ng Diyos na i-keep ang Sabbath. Point, Sabbath is kept when it is recognized, set apart for the Lord, and is given to gathered worship for God. So ang Sabbath ay kinikilala natin ng Diyos, nare-recognize natin na siya ang may lalang. Ito ay Sabbath ng Panginoon. Sabi ng Diyos, it is my Sabbath, and it's also a holy convocation, a time given to gather for the worship of God. So ito yung mas maayos at mas buong pananaw pagdating sa Sabbath. Note, Sabbath is a covenant sign between God and His people. So hindi lang to, ang Sabbath ay hindi lang isang araw na nagpapaalala sa atin sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Hindi lang to araw ng pagpapahinga. Hindi lang to araw na magbubuklod upang sumamba sa Panginoon. Kung hindi, isa pa sa napakahalaga na aspeto o pagkaunawa sa Sabbath, it is a sign. Ito ay tanda. At sa Old Testament, maraming mga tanda. Isa rito ay yung circumcision. Tanda ito. Pero isa sa mga tanda ng covenant ng Panginoon between God and His people is the Sabbath day. Ang sabi ng Exodus 31 verse 13, "Speak thou unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep." Again, take note, my Sabbaths. Ito yung sa Panginoon. "For it is a what? A sign between me and you." Ito ay tanda sa pagitan ko at sa inyo throughout your generations, that ye may know that I am the Lord, I am Yahweh that sanctify you. So again, napakarami natin pwedeng sabihin dito pa lang sa verse na ito'y tanda. At muli, walang ibang nasyon na kagaya ng Israel na may cycle ng 7 days at yung isa doon sa 7 ay binubukod nila para sa pagsamba sa kanilang Diyos. Nakuha nyo? Ang ibang mga nasyon, meron silang mga festivals. Meron silang mga days para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero namumukod tangi ang Israel pagdating sa gawain ng merong cycle ng 7. At yung isa doon sa 7 ay nakalaan sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, that ye may know, malaman nyo, mapaalalahanan kayo that I am the Lord that sanctify you. Ako ang inyong Diyos, ako si Yahweh na nagbukod sa inyo. Binukod niya ang Israel out of all the nations of the world, out of all the pagans, tinawag niya si Abraham, and out of binigyan niya si Isaac, at sa pagitan ng dalawang anak ni Isaac, si Jacob at si Esau, pinili niya si Jacob, and mula kay Jacob, the tribe of Israel, He set them apart. Siya ang nag-sanctify sa kanila. Verse 14, "He shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you." Again, that word holy ay hindi dito particularly ang meaning ay hindi moral goodness or perfection, but rather it is sanctified or set apart. Nakabukod, nakahiwalay. Ang Sabbath ay nakahiwalay para sa inyo. "Everyone that defileth it shall surely be put to death." Isa pang makikita ho natin dito, ang Sabbath ay hindi something na magaang. Ang Sabbath ay isang bagay na napakabigat. At ang mahuhuling lumalabag dito ay may kaparusahan. Capital punishment. Ang paglabag sa Sabbath. Muli, kung re-reviewin natin, ano ba ang Sabbath? Pagkilala sa Diyos na lumalang. Ano ba ang Sabbath? Pagtitipon para sambahin ang Panginoon.
Ano ba ang Sabat? Pag-recognize sa Diyos na siya ang nagtakda, 6 na araw, tatrabaho kayo at 1 araw, papahinga kayo at ilalaan nyo para sa akin. Ano ba ang Sabat? Ito'y tanda sa pagitan ko at sa inyo. Na ako ang nagbukod sa inyo, na kayo ay tao ko, na kayo ay sa akin. Therefore, kapag ang isang tao ay hindi kinikip ang Sabat, dinideny niya ang bagay na yun. Hindi niya nire-recognize na siya ay sa Diyos. Hindi niya nire-recognize na ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. Therefore, may soberanong karapatan na magtakda ng 6 sa gagawin niyo at 1 na ilalaan niyo para magpahinga at pagsamba sa akin. Ang hindi mag-oobserba ng Sabbath ay titignan niya ang Diyos na hindi karapat-dapat sambahin. At yung hindi gagawa nito shall be put to death. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. So, ang isa sa mga gusto ko makita, yung gravity. Matindi. Okay? Mabigat. So, yung mga 7-day Adventists, hindi ko alam kung paano nila i-apply ho ito. Next, it is a weekly reminder of God as a mighty creator and gracious redeemer. Muli, medyo nadaanan natin ito. He is a mighty creator. But not just as a mighty creator, He is also a gracious redeemer. And please, make that mental note na ang Sabbath ay tumuturo sa Diyos bilang tagapagligtas. Una, bilang creator, Exodus 31 verse 17, it is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day He rested and was refreshed. So muli, naahandoon na ito ay sign. Pinapaalala ang katotohanan na ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay at nagpahinga sa 7 araw. At bilang mga tao ng Diyos ay dapat i-reflect natin ito. Muli, hindi dahil kailangan ng Diyos, kung hindi kailangan natin sa ikabubuti natin. At para maalala natin ang Diyos na lumalang sa atin, pero hindi lamang yun, hindi lamang Diyos na lumalang sa atin, kundi isa sa mga napakahalaga na pinapakita ng Sabbath ay ang Diyos na nagligtas sa atin. Ang sabi ng Deuteronomy 5 verse 15, and remember that thou was a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Okay, remember, kayo ay slave sa Egypt at ang Diyos ang naglabas sa inyo. Alalahanin niyo, yung mighty hand and stretched out arm ay hindi physical, rather it is ito'y salita na tumapatungkol sa mga himala na ginawa ng Diyos. Yung mga plagues na isinugo ng Diyos. Yung frogs and locusts and water turned to blood, darkness, yung death ng mga firstborn. Lahat ng yun, it is a display of God's power. Stretch out arm, His mighty hand. Kaya ang sabi ni Moses, therefore, the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Isa sa mga dahilan na inutos ng Diyos sa Israel na ingatan, na isanctify, na hindi baliwalain itong command sa Sabbath is because it points to and it reminds them na sila ay iniligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin. Sana medyo nagkiklik na sa inyong mga kaisipan. Yung larawan na pinipinta nito, na madala sa Biblia, itong pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa Egypt ay ginagawang larawan kung paano tayo na alipin sa kasalanan ay iniligtas sa pamamagitan ni Kristo. Na ang mga Hudyo ay nagkaroon ng kapahingahan mula sa kanilang pagkaalipin dahil sa pagliligtas na ginawa ng Diyos, na tayo ay nagkaroon ng lubos na kapahingahan sa pamamagitan ni Kristo nung iniligtas tayo ng Panginoon.
So sana makita nyo, wow! Ang ganda ng Sabbath. Ito'y nagtuturo sa atin na tumingin sa Diyos, alalahanin ng Diyos, kilalanin ng Diyos, sambahin ng Diyos, at alalahanin ng pagliligtas ng Panginoon. So napakaganda. Napakaganda. Now, how is the Sabbath kept? Nadaanan natin ito noong nakaraan. Ang sabi, remember the Sabbath day to keep it holy. We should remember it. The primary duty ng fourth commandment is the word remember. Ibig sabihin tandaan, huwag kakalimutan ang Sabbath. This is not a one-time event but a weekly remembrance. Isa sa mga gawain kapag dating ng Sabbath sa mga Hudyo ay doon yung dapat alalahanin nila yung Sabbath at yung gawain nila ng pag-alaala sa Sabbath. Sana nakuha niyo yun. Kailangan nilang alalahanin, that means wag nilang kalimutan na yung ikapitong araw ay sa Panginoon. At doon sa ikapitong araw yun, dapat alalahanin nila ang Diyos. Yung tipan nila sa Panginoon. Yung sinasabit, pinapaalala nito patungkol sa Panginoon. Ano pa ang sabi? Remember the Sabbath day to keep it holy. To set apart as sacred, to consecrate, to dedicate, to sanctify. Keep it holy. Keep it set apart. Iyon ang kailangan tandaan ng mga Hudyo. Huwag nilang kakalimutan na ibukod tangi ang araw na ito. It is set apart from the other 6 days. It is sanctified to the Lord. As we have said kanina, sabi ng Panginoon, it is my Sabbath. Nakabukod ito. Isang mahalagang bagay, the fourth commandment shows that the Lord rules the whole week. Okay? Ang ikaapat na utos ay hindi lang utos patungkol sa ikapitong araw. Ang ikaapat na utos ay utos na sumasakop sa buong linggo. Una, minsan pag narinig natin seventh commandment o the fourth commandment, ito'y patungkol lang sa Sabbath. No, actually, pag binasa natin ang kabuuan ng fourth commandment, ito'y patungkol sa buong linggo. Ang sabi, he tells us first how to use the first 6 days. Verse 9. Kasama sa fourth commandment yung pag-expound nito ng Panginoon, okay? Thou shalt keep the Sabbath. Anong ibig sabihin nun? 6 days shalt thou labor and do all thy work. 6 days thou shalt labor and do all thy work. Sabi ni Phil Ryken, it is our duty to work. This does not mean that we have to work all day, 24 hours every day, but it does mean that God governs our work as well as our rest. He has given us 6 whole days to fulfill our earthly calling. Ang ganda. Ang fourth commandment ay hindi lamang siya Diyos ng ikapitong araw, siya ay Diyos ng buong linggo. At ang sabi ng Diyos ng buong linggo, yung 6 na araw, gagamitin niyo para gawin ninyo ang inyong mga gawain. Magle-labor kayo, magwo-work kayo dun sa 7 araw. Do all your work. Lahat ng kailangan nyong gawin nyo na. Mga estudyante, magandang paalala ho ito. At minsan may mga kabataan, mga estudyante na pinipili na huwag gawin lahat. Nagpo-procrastinate. Pagdating ng Lord's Day, may po kasi ko, may assignment. Yes, alam natin may mga pagkakataon na talagang hindi may iwasan. May mga pagkakataon na Sabado ibibigay ng teacher lahat ng gawain. Yes, pero ang sinasabi natin ay kung ang pangyayari ay pinili nating huwag gawin for the 6 days dahil tinitignan nating option. Yung ika-7, again, sa mga Hudyo, hindi pwede. Hindi uubra.
So again, ang fourth commandment ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng ikapitong araw, siya ay Diyos ng buong linggo at siya ang naghati. 6, magle-labor kayo at 1, magre-rest kayo. Sabi nga ho ni Thomas Watson, if I remember correctly, sabi niya, kung biniligtad ng Diyos, wala tayong magagawa, siya pa rin ang Diyos. 6, magre-rest and worship kayo, 1, magle-labor kayo. He is the Lord. Now, alam ko ho na pag ginawa ng Diyos yun, paano tayo mabubuhay? Remember, binasa natin noong nakaraang Sunday, anong ginawa ng Diyos patungkol sa mana? Sa ika-6 na araw? Dinoble niya, no? Para hindi na kailangan talagang mag-work or mag-gather sila ng mana sa ika-7. So huwag kayong mag-alala. Kung ang ginawa ng Diyos ay baligtad, 6 days thou shalt rest, and 1 day thou shalt labor, ibibigay niya yung lahat ng kailangan. So muli, nung pinag-iisipan ko, oo nga, kaya ng Diyos. Pero hindi ganun ang ginawa niya. Ang ginawa niya, ang nilagay niya sa atin, has the Lord of the whole week, 6 days thou shalt labor, and 7th thou shalt rest. 6 days thou labor and do all thy work. Often, many see work as a necessary evil or as a result of the fall. Minsan, pag hindi tayo maingat sa mga kwento, kung di sana nagkasala si Eva at Adan, kung hindi lang nakapagkwentuhan si Eva sa ahas, napakamarites kasi. Hindi sana hindi tayo nagtatrabaho ngayon. Wrong. Ang work ay hindi resulta ng kasalanan. Ang work ay disenyo ng Diyos sa tao. Before the fall, ang sabi ng Genesis 2:15, and the Lord God took man and put him into the Garden of Eden to what? To dress it and to keep it. What's that? That's work. Bago magkasala si Adan at si Eva, may trabaho. Now, nung nagkasala si Adan at si Eva, humirap ang trabaho. Pagkat ang sabi ng Diyos, curses the ground. Okay, nakuha niyo ho? So, muli, ang punto lang ho ay ito. 6 days thou shalt labor. At sana makita ho natin na hindi ito, ang labor ay curse, no. Ang pagtatrabaho ay disenyo ng Diyos sa tao. Pero dinisenyo din ng Diyos ang tao na may pahinga at may araw at panahon ng pagsamba sa Panginoon. Okay? So, listen po mga kapatid. Naalala ko ho, alam mo minsan pwedeng mangyari na para bang napaka-zealous. Sana everyday Sunday. Hindi yun ang disenyo ng Diyos. Naunawaan ko kung saan nanggagaling. Gusto mong kasama ang mga kapatiran. Talagang gusto mong sambahin ang Panginoon. Pero hindi yun ang disenyo ng Panginoon. Naglaan siya ng araw para magtrabaho tayo. Naglaan siya ng araw para magtipon at sumamba tayo. Sin brought in a curse that affected our work. Genesis 3:17, bandang dulo, curse is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Muli, work or labor is not the result of a fall, of the fall. Hindi dahil, kung hindi sana nagkasala, di wala tayong trabaho. Guess what? Aakyat ka pa rin ng puno para kunin yung prutas. Kung sakali. Again, may trabaho na bago pa ang pagkakasala ng tao. Yun nga lang, ito ay naapektuhan ng kasalanan at laging lalong mahirap sa panahon natin ngayon. Sabi again ni Phil Ryken, the fourth commandment reminds us to honor God by doing an honest week's worth of work. We find God's blessing in doing what He has called us to do. Okay? Nung dinala ng Diyos si Adan sa garden to dress it and to keep it, hindi yun sumpa kay Adan. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang tao na siya ay, a man is a worker. Isa yun sa gawain ng tao. Isa yun sa disenyo ng Diyos sa tao na nahandoon ang paggawa. At ng fourth commandment ay nagpapaalala sa atin na we honor God by doing an honest week's worth of work.
Muli, ito ay babasag doon sa kaisipan na minsan tinatanim ng mga mangangaral o ng mga pastor sa mga members na ang pagbibigay luwalhati lang sa Diyos ay yung isang araw. Halimbawa, sinabihan ko si Timmy. Sinabihan ko si Timmy, Timmy, 6 hours, ikaw ay maglalaro and then 1 hour ikaw ay mag-aaral. Ano kaya kung ginawa ni Timmy, 7 hours siya nag-aral? Well, maaaring humanly speaking, sabihin kong, well, galing nag-aral. Pero bilang ama, Timmy, hindi, gusto ko sana makapaglaro ka. Ang gusto ko mangyari, maging active ka. Binigyan kita at ito yung nilaan ko. Ang punto nung, yes, as kapos yung illustration na yun, pero manluluwalhati natin ang Diyos dahil nagagawa natin yung disenyo niya kapag nagle-labor tayo ng 6 days. Nagtatrabaho, gumagawa ng 6 na araw. So muli, sana makita ho natin na hindi lang yung 7th day ang nakakaluwalhati sa Diyos. Sapagkat siya ang nagsabi, 6 days you will work. Pag nag-rest ka lang ng buong linggo, at yun ang ginawa mong way of life, may problema. Hindi yun ang disenyo ng Panginoon. The first step in keeping the Sabbath is by recognizing that God rules over the whole week. Isa yun. How to keep the Sabbath? Look at the whole week. Hindi yung Sabbath lang ang sa Panginoon. Or to translate nas agad sa atin, hindi yung Sunday lang, hindi yung Lord's Day lang ang sa Panginoon. Ang buong linggo na to ay sa Panginoon. So when you look at the calendar, tingnan mo ang buong linggo, ito'y sa Diyos. At inutusan niya ako sa unang araw bilang mga Kristiyano ay magtipon at sumamba at sa susunod na 6 na araw ay gumawa at luluwalhatiin ko ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagkilala ng buong linggo ay sa Kanya. To keep the Sabbath, there must be faithful, God-honoring labor for 6 days. There must be a recognition that the Sabbath is the Lord's. Ito'y sa Panginoon. Again, we read kanina, my Sabbath, sabi ng Panginoon. To observe a Sabbath to the Lord means to devote the day to God, designating it for His purpose and glory. Nilalaan ito para sa Kanyang kaluwalhatian. Muli, it is a holy convocation. Nandun yung pagtitipon. Ito yung nakabukod para sa Panginoon. There must be a remembrance of God's creation and redemptive work. Aalalahanin yung paglalang ng Diyos, aalalahanin yung pagliligtas ng Panginoon. So, sana mas na-appreciate natin ngayon yung Sabbath. Sabbath is for our good, it's for our rest. Ang Sabbath, sana makita nyo, largely focuses us to God. Ibinabaling yung ating kaisipan, ibinabaling yung ating mga sarili sa Panginoon. Therefore, it is very, very good. Exodus 20 verse 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Ang punto nito, Sabbath is not only a day of worship, but also a day of rest. Andun yung not do any labor. It is a day of ceasing from work, and especially from common labor. Now, not all work is forbidden. Pag-aaralan natin yan sa kung tama ang tanda ko, next Sunday matatalakay natin yung what are the works na pwede pag Sabbath, works of mercy. Isa yun sa mga works of necessity at dinidivide yun madalas ng mga theologians sa dalawa, works of necessity and works of mercy. Works of necessity, kagaya ng madalas nagiging halimbawa, ikaw ay bumbero, may sunog. Pwede mo sabihin, ay hindi, Lord's Day, may worship. Hindi, may obligasyon ka, may works of necessity. Nahulog yung tupa mo doon sa bangin, araw ng Sabbath. Hindi mo ba? Hindi, it's a work of necessity. But also, work of mercy. Si Kristo ay nagpagaling
ng Sabbath. So that's an act of mercy. So yung mga bagay na yun, that falls under those categories. So just to give you a heads up dun sa ating pag-aaralan sa mga susunod. Sabbath is not to be a business as usual day. Hindi pwede, lalo na sa pananaw, sa isang Hudyo, hindi pwedeng pareho lang. Hindi pwedeng pareho lang. Business as usual. It is a day to step back from the routine of the 6 days and remember and refocus on God. Ito ay araw na kung saan, 6 days, nag-labor, and 7 days, step back, hinto ang labor, focus sa Panginoon. Alalahanin ang Panginoon. It is a day to rest the body and to refresh the soul. So sana nakita ho natin, halimbawa lang, Hudyo tayo. Sabbath, sa bahay ka lang, wala kang ginawa. Did you keep the Sabbath? No. Kasi muli, ito'y pag-alaala sa Diyos. And it is also a holy assembly. Ito'y araw ng pagsamba sa Panginoon for the refreshment of the soul. It is to be kept strictly. Medyo nahagingan natin ito kanina. At merong halimbawa sa Numbers chapter 15. Merong tao na may ginawa doon sa Numbers chapter 15 sa araw ng Sabbath. At in-apply sa kanya yung nabasa natin kanina na capital punishment. Numbers 15 verse 32, and while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the Sabbath day. And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron and unto all the congregation. Translation, nangahoy ng araw ng Sabbath. Nanguha ng panggatong ng araw ng Sabbath. Verse 34. So anong ginawa nila? Iniharap nila kay Moses and kay Aaron. Verse 34, and they put him inward, so siya iniharap sa kanila, pinasok siya sa harapan nila Moses and Aaron, because it was not declared what should be done to him. Ano ba ang gagawin dito? And the Lord said to Moses, sino nagsabi? Ang Diyos. The man shall be surely put to death. All the congregation shall stone him with stones without the camp. And all the congregation brought him without the camp and stoned him with stones, and he died as the Lord commanded Moses. Na pag narinig natin ito, sa tenga natin, grabe naman. Nangahoy lang Nanguha lang ng panggatong, binitay na. Muli, kaya ho natin sinimulan, ano ba ang Sabbath? Ang Sabbath ay nakafocus sa Panginoon, nagpapaalala patungkol sa Panginoon. Ito'y panahon na nagpapakita na ang Diyos ay Diyos ng buong linggo. Binigyan ka ng 7 araw ng Diyos para gawin yung kailangan gawin. At sa 7 araw, ang sabi ng Diyos, magpahinga ka. Therefore, hindi ito simply gathering ng sticks. It is a rebellious act against God. Nakakuha natin? Ito'y pagre-rebelde laban sa Diyos. Ito'y hindi pagkilala sa otoridad, sa rule ng Panginoon. Ito'y pagwawalang bahala sa pagsamba sa Panginoon. So sana makita ho natin na hindi ito something na nangahoy lang. Hindi yung literal na akto ng pagkuha ng kahoy, kung hindi yung nasa ilalim noon na pagbabaliwala sa Diyos. Exodus 31 verse 14, ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto the Lord. Everyone that defileth it shall be surely be put to death. Merong death penalty, capital punishment. It is to be kept by all. Malapit na tayo matapos. Ang Sabbath ay hindi lang para sa mga elite. Hindi lang ito para sa mga boss. Hindi lang ito para sa mga may-ari ng kumpanya. It is for all. Sino ang magkikip ng Sabbath? Thou, nor thy sons. Again, yung magsisis sa work, huwag magle-labor. Sino yung hindi magle-labor? Sino yung magre-rest? Thou, nor thy sons, nor thy daughter,
nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. So hindi ito para sa mga matataas lang. Ikaw, ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong mga anak na babae, okay, hindi lang yung mga masters, even yung mga servants ay magre-rest. Hindi lang tao, nor thy cattle. Pati yung mga hayop. Mga kapatid, hopefully merong umaalingaw-ngaw na verse sa inyo na sinabi ni Paul, daanan natin sa Book of Romans, that this creation is groaning. Naalala niyo sa Romans, yung buong creation is groaning and waiting sa rest. At sino ang paano dumating yun? Kailan darating yun? Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So sana makita ho natin na itong weekly observation ng Sabat ng mga Hudyo points to that great rest na meron at na-fulfill sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung sinasabi ko kanina sa pagsisimula natin, nakaturo ang Sabat kay Kristo. Dahil ultimately, hindi yung physical rest, kundi yung eternal rest. And sa Hebrews chapter 4, I would like to encourage you to read the Hebrews chapter 4. To read Hebrews chapter, talagang itong Sabat, itong rest na ito ay may fulfillment sa ating Panginoong Hesukristo. Important to remember, it is a day to step back from the routine of the 6 days and remember to refocus on God. It is a day to rest the body and soul. Muli, Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. And God made or commanded Sabbath for man's good. And lastly, the inclusion of servants in the commandment illustrates that employers are responsible for the welfare of their employees. Sabi ni isang theologian, makikita natin na hindi lamang yung mga employers but even the employees. It's reflected maging sa batas natin, sa batas, though hindi siya Sabat, sa batas, ilan ng day off sa isang linggo? Merong isa. Okay? So, saan nila nakuha yun? Okay? So, muli, recognize, even the medical society, recognize na mahalaga na merong isang araw na pahinga. Let me end dito sa sinabi ni Phil Ryken, the law extended this right to the gates of the city, including everyone in the whole community. It even applied to beasts of burden. God wanted all His creatures to get some relief from their labor. So even sa servants concern ng Panginoon, hindi ko maalala kung sino nabasa ko, that even, for example, Jewish household, na merong Jewish servant, lahat sila, maaaring dun sa bahay ay meron silang master and servant relationship, pero pagdating ng Sabbath, magkakasabay silang pupunta sa temple o sa synagogue. At bilang mga nilalang ng Diyos at niligtas ng Panginoon, ay sasamba sa Diyos. So muli, so ang punto ho ng time na ito ay gusto kong magkaroon tayo ng mas whole na understanding. Ano ba itong Sabbath? Gaano ba ito kabigat? Gaano ba ito katindi? Talagang ibig sabihin ba ito magpahinga? So yes, kasama nito magpahinga sa kibuti ng tao. Pero hindi lamang physical na kapahingahan, kundi spiritual na kapahingahan na masusumpungan sa ating pagtingin sa Diyos, sa pag-aalaala na Siya ang tagapaglikha, Siya ang manunubos, at tayo magkasama para sambahin Siya. Now, sa mga susunod pa nating pag-aaral, alam ko na maaari naglalaro sa inyong kaisipan yung mga tanong, Brother Paul, paano ngayon sa bagong tipan? Yes, may mga pagbabago at masusunod natin yan sa ating pag-aaral sa mga susunod, pero hopefully mas na-appreciate natin
mas naunawaan natin ang sinabi o sinasabi ng lalo na sa lumang tipan pag sinabing to keep the Sabbath. Meron ba may tanong? Question? Barboy po. Good morning po sa lahat. Morning po. After ng kanyang crucifixion, yung mga believers naggagather ng first day. So it follows na yung nagpapatuloy sa seventh day ay unbelievers. Paano yung mga Sabadista ngayon? I will reserve it po doon sa mga susunod nating pag-aaral. So yes, yun yung masusumpungan natin sa bagong tipan. Even the apostles who are Jews, ay hindi natin masusumpungan na nag-keep sila ng Sabbath. Si Paul pumupunta sa synagogue ng Sabbath dahil ang punteriya niya ay mapangaralan ang mga Hudyo. Nevertheless, ay yung pag-uutos. Makita nyo gano'n napakahigpit ng Sabbath keeping sa lumang tipan. Pero walang command na ibinigay sa church. We will also see other commands or statements by the Apostle Paul and other apostles with regards to the Sabbaths. So, yes, nahandoon yung makikita sa bagong tipan na ang mga mananampalataya ay nag-gather, sumasamba sa Panginoon sa first day of the week. Now, it is very dangerous na maglatag ng general statement agad na therefore pag Sabado ka sumasamba ay hindi ka ligtas. Maaaring ligtas pero may maling pagkaunawa. Maaaring naturuan siya about Sabbath keeping. Nevertheless, nahandun yung kanyang pananampalataya talaga sa ating Panginoong Kristo. I remember a New Testament example, a different pero si Apollos, nangangaral siya patungkol kay Jesus pero kulang yung kanyang kaalaman. So maaaring may mga kapatid tayo sa Panginoon na tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo pero meron silang kakulangan sa kaalaman pagdating doon. So to give a general statement agad na basta Sabado ang kanilang pagsamba ay unbeliever na agad. I will not go as far as that, pero I would say na meron silang maaaring faulty understanding pagdating sa araw na yon. Nevertheless, kung linggo man sumasamba pero faulty ang gospel, hindi sila mananampalataya. So ang first consideration is what do they profess about the gospel, about salvation. Then pag-uusapan natin yung patungkol sa araw ng pagsamba. Meron pa ho ba? Sakali? Sa online ho? Wala? Meron pa. 6 days you shall work. Opo. Kasalanan ba retirement? Again, work. Kung i-define natin ang work, meaning paid work lamang, nako natin. Halimbawa, paid work lamang, then therefore, kung ang definition ng work, 6 days thou shall work, paid work, then therefore, hindi nga dapat ang retirement. Ibig sabihin, dapat magpatuloy ka nun. Pero you can be, quote-unquote, retire, but still, you are doing houseworks. You are doing many things. Kahit yung mga retirado ay nag-aasikaso ng kanilang mga ari-arian or sa some others, yung iba ay nagle-labor para alagaan yung kanilang mga apo, so on. Ang punto lamang ho ay merong isang araw na nakabukod. Gawin mo lahat ng earthly calling mo. Nakuha niyo ho ba? Earthly calling mo. Kung ikaw ay 70 years old na, maaaring ang earthly calling mo ay hindi na lumaban sa gera o magtrabaho sa kumpanya. Maaaring ang earthly calling mo na ngayon ay mag-alaga ng apo or ano pa mang mga bagay na pwede mong gawin para sa Panginoon. Ang gusto ko lang makita ho natin is kung ang goal ng buhay natin ay dumating ng time na wala na tayong ginagawa, isang magandang tanong, is that a godly goal? Is that a godly goal? Halimbawa, retire ka na. Ang looban ba ng Diyos sa Kristiyano kapag retire na ay ubusin na natitira niyang, let's say, nag-retire ka ng 65 at mamatay ka ng 80, ubusin yung natitirang 15 taon mo na
Mula lang? Yun ba ang nakakaluwalhati sa Panginoon? So, I will define work, siguro hindi lang paid work, hindi lang business work, but all the work that we need to do as God has called us sa punto ng ating buhay. At maaaring pag ikaw ay matanda na, iba na yung calling sa iyo ng Panginoon. At kailangan mong trabahuhin yung pinagagawa at calling sa iyo ng Diyos as God supplies doon sa time na yun. Naalala ko si John Piper, ang ginamit niyang halimbawa dyan ay parang chapters ng book. Nung bata ka, ibang chapter yan. Nung young people ka na, ibang chapter yan. Yung may trabaho ka na, ibang chapter yan. Yung may asawa ka na, ibang chapter yan. Nung may magulang ka na, ibang chapter yan. Nung pag lolo't lola ka na, ibang chapter na rin yan. At bawat chapter, hindi inaasahan at hindi re-require sa'yo ng Diyos nung young people ka kapag may asawa ka na. Kahit si Pablo, recognize yan. Sabi niya, yung may asawa, isa sa gawain ay i-please yung asawa. So again, may pagka nire-recognize yung pagka, ganun din naman kapag quote and unquote in the retired age na. Okay? Hindi ko sabihin retired din. Dati akala ko ang past tense ng retire ay retired din. Wrong grammar. Nevertheless, I hope na nasagot ko yung tanong. So, hindi masama ang retirement. Hopefully, magkaroon ka ng godly retirement. Isang makadiyos na pagre-retire. O kung wala na, Sister Connie. Good morning po. Good morning po. Doon sa list ng mag-observe ng Sabat, sinasabi ng mga Sabadista, hindi daw kasama yung wife. Kasi yung wife daw ang magte-take care sa lahat ng mga ibang gawain. Kasi walang gagawin yung iba. Yung mga list nila, daw, nor thy us. Wala daw wife doon. So, isabihin, yung wife daw, pwede magtrabaho. I think that's a desperate loophole na sinusubukan nilang gawin. Kasi yung maidservant, which is babaeng katulong, daughter, which is babaeng anak. So ang babae ay katulong din, and thou, yung lalaki at yung kanyang asawa ay iisa. So I don't think na it is a legitimate na loophole para ilusot na ang babae. Kawawa naman. Siya lang ang magtatrabaho buong Sabbath and rest back. At yung lahat ng hinihingi sa Sabbath, which is a holy convocation, remembrance of God, ibig sabihin ba ay hindi required at hindi kasama at hindi kailalim doon ang asawang babae. So I think that's a desperate seeking of loophole, and it is understood within the text na buong sambahayan ang tinutukoy. Meron pa ba? May pala po. Apo. Sign pa din ba yung Sabat between God and His people o Christians? Ayan, dun ho tayo, pagdating natin sa pag-aaral sa Christian Sabbatarians, that means, hindi Christian 7-day. Pag nagbasa ho kayo ng mga literatures, meron mga 7-day Christians, that is, they hold the exact day. Meron namang Christian Sabbatarians, they believe that Sabbath is still imposed sa Christians, but ang punto ay hindi yung 7-day, but yung rest. And that rest is found in Christ. It is fulfilled in the resurrection, and that is the first day. So, doon sa mga na yon ay makikita ho natin na isa sa mga gawain ng mga Kristiyano, huwag natin pababayaan ang pagtitipon, gaya ng naging kaugalian ng iba. So, hindi ito direktang sinabi na sign sa mga tao ng Diyos, pero it is an obligation ng mga mananampalataya na sa Lord's Day ay nahandoon yung pagtitipon. Huwag nating pababayaan ito. Maging yung pag-obserba natin ng Lord's Supper. When we do the Lord's Supper, we do proclaim the Lord until He comes.
So it is a sign sa atin. Ito yung binigay ng Diyos. Ano ba yung mga sign na binigay ng Diyos? Nandun yung baptism, nandun yung Lord's Supper, and then nandun yung commemoration natin ng kanyang resurrection sa first day of the week. Though hindi ito quote-unquote official sign, pero ito ay gawain ng mga Kristiyano. At kung ito'y pinababayaan ng isang papakilalang Kristiyano, ito'y question kung siya ay isang tunay na mananampalataya at maaaring may napaka-depektibong pagkaunawa ng araw ng Panginoon at pagsamba sa Panginoon. So, ang pangunahing tanda sa atin na binigay is baptism. Yun yung pangunahing tanda. But yung Lord's Supper, ito'y paalala sa atin, ganun din ang Lord's Day na pagsamba natin. Okay, kung wala na, let's pray. Salamat, Panginoon, sa kabutihan, sa katapatan mo. Salamat sa salita mo. Salamat, O Diyos, sa kautusan mo, sa fourth commandment. And what a beauty, what a grace na binigay mo sa tao, sa iyong bayang Israel na nandoon ang iyong pagiging Diyos at Panginoon ng buong linggo. Nagbigay ka ng sapat na mga araw upang gawin at tapusin ang mga gawain. Gayon din, nagbukod ka ng araw na kailangan ng iyong mga nilalang na tumingin sa iyo, na alalahanin ka, na sambahin ka. O Diyos, salamat, Panginoon, sa katotohanan na ang Sabath ay kapahingahan at ito'y masusumpungan lamang sa aming Panginoong Hesukristo. At ito'y nagpapaalala sa amin sa ginawa ng aming Panginoong Hesus, sa kanyang pagliligtas. At nawa, O Diyos, ay patuloy nga na makita namin at maunawaan namin at makita namin si Kristo sa mga kautusan mo at lalo naming ma-appreciate ito. Ingatan, pagpalain mo po kami sa buo pang namin natitirang gawain, maging ang time ng fellowship, ikaw po nawa ang maluwalhati. Pagpalain mo po ang mga biyayang pagsasaluhan para sa katawan namin. Lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Bago ho tayo mag-break time, meron hong ice box dyan sa likod, meron hong ice candy na ginawa ng ating kapatid na Sister Marilyn Ganas, at ito ay donation niya sa mga young people. Lahat ng kikitain sa ice candy ay pupunta sa youth camp fund. 10 pesos po ang isa. Ano po? So, nakapag-ice candy ka na, nakatulong ka pa. God bless po. Break time tayo. 10:05, balik po tayo para sa ating pagsamba.